mapunta naman tayo dito sa... Napanood ko kasi yung although matagal na yun, pero nag-init na naman ang dugo ko nung na-contempt of court si Ka Eric at si Dr. Abadoy. Ha? Kaya ako nag-init. Nakita ko si Franz Castro doon. Si Franz Castro, yung Congressman Franz Castro. Ha? Hardcore communist. Siya yata kapalit ni Juma Sison eh. Ha? Siya yata kapalit ni Juma Sison. Ang galing niya. Nakumbit niya si Speaker Romualdez. No, sa isang vlog, nakita ko siya. Kasama niya si Speaker Romualdez at saka yung isang bayit-bayit na congressman na CPP. Ay kasama nila nagbibigay ayuda. Ito na naman nakita ko sa Congress. Kakampi ng Congress. Dati, magkaaway sila. Ha? Yung mga Congress, magkaaway sila sa Congress. Si Franz Castro, walang kakampi noon. Pero ngayon may kakampi na eh. Ang dami. Tingnan yung mga doon. Yung mga congressman nandyan. Hindi na lang ako magbanggit kasi kaibigan ko na isa at kausap ko yung tao niya kanina. Hindi ko na banggit siya. Nakausap ko yung isang kanyang mga tao dito sa Antipolo City. Nag-iinit talaga ako. Dahil nagsalita si Franz Castro na sinuporta niya statement ng isang congressman na tungkol sa budget. Alam ko galit na galit sa budget si Franz Castro, yung mga communist sa mga laki-laking budget. Pero ngayon kakampi ng Speaker of the House. So meaning talaga very clear na may sabuatan na ang Partido Komunista at ang Congress. Although that's part of a congressional inquiry. Pero doon sa mga analysis ko, magkakampi na talaga eh. Kaya wala nang opposition ngayon sa Congress. Wala na. Kaya gawin nyo na yung gusto nyo gawin dyan. Wala nang opposition. So, nag-init talaga ako. Yun yung point ko doon na gusto ko talagang iba na. Siguro maaaring babagsak na daw yung communist. Kaya bago sila na estrategiya na pistock para maka-recover. Ganoon naman palagi ang style ng NPA o komunista. Si Ka Eric at saka si Ka Abadoy. Sabihin ko sa inyo sa lahat, 50% or 40% of accomplishment of dismantling of the Communist Party, 40% ang nagagawa nila. Because the fight of the communism or the insurgency is psychological operation. Community target tayo. Para mapaniwala lahat ng Pilipino na itong Partido Komunista ay mga walang hiya, mamamatay tao, nagre-recruit ng kabataan. So yun. Kaya malaking party nung dalawang anchorman na Isminay. Malaking bagay sila. Tandaan natin, malaking bagay yung kanila ginagawa. 40% of the accomplishment of the government. Sabihin natin, 50% armed forces and 10% other agencies of the government. Yun yung accomplishment. So, ganun. Pero sabi nga ni Jan Macanas o ng iba na malapit na matapos sa insurgency, nagugulat rin kasi ako dyan 50 years na tapos kayo matatapos. Pero malaking utang na loob natin sa strategy ni Pangulong Digong. Binigyan niya talaga ng effort at ng pundo. Kaya lang sobrang pundo kaya ninanakaw na lang. Si Ka Eric at sa kay Ka Abadoy, malaking tulong yan. Tandaan natin sa gera ng insurgency. Pero mahirap ako mapaniwala na matapos ng insurgency. Because insurgency, ang buhay niyan ay nasa community. Nalinis yun namang isip ng community.
Napaniwala niyo na ba ang gobyerno ay matino? Na yung mga sa community, yung mass base ng NPA, napaniwala niyo na ba na ito na totoo ang gobyerno? Na hindi na magnanakaw? Na walang abusado na sa gobyerno? Napaniwala niyo ba yung community? Now, kung napaniwala natin ang taong bayan, lalo sa mga parplang barangays, wala nang NPA talaga. Because the NPA, the armed elements of the communists, ang kanilang taguan ay mass base, ang mga masa. Kung ang masa hindi na sumusuporta nila, wala na talaga. Kasi wala na silang titiran. Parang ito, gusto natin ito, i-drain mo yung isang aquarium na wala ang tubig. Isda lang natira. Ano mangyayari? Mamamatay. So, ganun yun. Ano? Pag nawalang tubig, namatay yung isda. So, ganun din. Pag walang masang susuporta sa partido, sa mga NPA niyan, wala na NPA. Pero ang tanong ko ngayon, napaniwala naman natin lahat ng taong bayan na wala ng korap? Wala ng abusado? Palagay ko hindi pa eh. So hindi pa laban, tapos ang laban ng Partido Komunista. Kasi yan ang isyong nilalabas nila lagi. Kaya nakakapag-recruit sila. Yun yung dahilan. So dagdag ko lang yan. Dagdag ko yan, ano? Tapos ang gera, kung napaniwala natin ang taong bayan na ang ating gobyerno ay matino na hindi na magnanakaw at hindi abusado. Okay. Maraming salamat. Pakinggan nyo yan. The host of a Sunshine Media Network International program eventually apologizes for any harm his statements have made after insisting that he was only questioning whether or not House Speaker Martin Romualdez had a 1.8 billion peso travel expense. Early into the House Committee on Legislative Franchises hearing, Laban Kasama ang Bayan host Jeffrey Celis maintains that the tone he used during the program was meant to ask for clarification on Romualdez's travel expense. But Quezon's 2nd District Representative David Suarez notes that dropping such huge statements can result in tarnishing a person's reputation. He also says that the way Celis spoke did not sound like someone was asking questions. But when you say on live TV, meron po kaming natanggap na balita. Ang speaker ay gumastos ng 1.8 billion pesos sa traveling. Hindi lang yun. Baka madagdagan pa yan kung isasama yung entourage. Baka umabot pa ng 2 billion. Dinagdagan pa. At sinabi, how do you spend 1.8 billion pesos? Umuwi pa ba siya sa bahay? That's not a question, attorney. During the hearing, House Secretary General Reginald Velasco shows that Romualdez and his office only used 4.34 million pesos for foreign travel instead of 1.8 billion pesos as Celis claimed. Eventually, the SMNI host says he is taking responsibility for the harm that his statements may have caused Romualdez and the entire House of Representatives. If kailangan po ulitin dito sa komitibang ito ang paghingi po ng pag-unawa, Congressman Gonzales sir at Mr. Chairman, tungkol dito sa pangyayari na yan na nasaktan ang integridad ni Speaker Martin Romualdez at ng institusyon ng Kongreso dahil sa ganitong pangyayari, I take full responsibility in behalf of the program anchor and in my personal capacity and even from the station to take responsibility that this is a hard lessons learned na pwedeng makuryente at mapasok tayo kapag hindi nagkaroon ng tinatawag na pag-observe ng due diligence, prudence, and propriety in the source verification.